Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong Pampagood vibes. So mga kaiksena, ano meron dyan direct? So meron ang binitawan na namang ano to si Marcoleta, talumpati. Okay? Dante Marcoleta, di titigil sa pagsisiwalat ng katotohanan kahit maaresto. Putang ina mo. pero na, like, share, subscribe na agad. Paano? Ano? Ang kapal ng pagmumukha nito matandan to, no? Hindi daw siya titigil sa pagsiwalat ng katotohanan kahit maaresto. Unang-una sa lahat, tangina mong piluka ka, ikaw sinungaling ka sa totoong buhay. Ha? Saksakan ka ng sinungaling. Nakakahiya ka sa mga kasamahan mo o mga kapatid mo sa sinasamba mo o relihiyon mo. 'Di ba? Correct me if I'm wrong. Una sa lahat, nagsinungaling patungkol dun sa kanyang donasyon. Maraming beses na siya nagsinungaling. 'Di ba? Lantaran. At yung isa pang sinungaling na hindi ko nakakalimutan, nung dumating si Bato, na parang nagasgas lang naman yung kamay, ang sabi ni Marcoleta sa podium, nabalian daw ng buto sa daliri. Ay, baligtad. Nabalian daw ng daliri sa buto. Ano ba talaga? Yeah, baby. Basta nabalian ng daliri. Oo, sabi niya. Pero na makita at sinabi, gasgas lang pala. Pero na, like, share, subscribe na agad. 'Di ba? Impacto na 'yan. Pakinggan natin mga kaiksena anong drama niya. Tandaan nyo po dapat meron sila sanang Blue Ribbon hearing dyan o Blue Ribbon comedy doon sa may EDSA sa Mandaluyong. Pero hindi sumipot yung mga senador kagaya ni Cayetano, Neto, ni Marcoleta, ni Pia, si Amy pumunta pero hindi pinapasok. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, kasi nga makakasuhan sila sa ginawa nila o gagawin nilang pagdinig na Blue Ribbon kuno. Na-gets nyo? So, nagpapatunay lang na natakot sila na gawin niyang bagay na magkaroon ng Blue Ribbon sa labas. So, yun ay patunay na kinikilala nila na ang tunay na majority yung sila Win Gatchalian. Oo, kasi mamaya may papakita ako sa inyo kung anong ginawa ni Petra. Yeah, baby. Ito na, pakinggan na natin tong kadramahan itong putang inang tong si Piluka. Boom. Pasok! Tingnan mo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Kaboses ko ba? Bala kong gayahin din to, impersonate ko pero hindi yung mukha. Boom. Ako po bilang isang inyo pong senador ay mananatili po na tutugon sa inyong problema ng ating bansa sapagkat ito pong kaboses ba? Pwede ba? Kaya ko ba? Ito pong gulo sa Senado ay amin pong kinukundina sapagkat ayon po sa ating konstitusyon. Si Siopa umiyak. Charo. Kaboses ba? Tinry ko lang, baka kaya ko kasi. Ano to? Hi Drake, it's me from Bakersfield, California. Nakakasuko na yung ginagawa nila. Very desperate. Kaming andito, diri sa kagawa nila. Alam nyo, sa mga bright at sa mga matitinong kababayan natin, super fake naman yung ginagawa ng 18 kargador. 'Di ba? Balu-baluktot yung Oh. 'Di ba? Mukha niya laging kulubot. How much is that doggy in the window?
Ito na, seryoso na. Hindi na. Tinry ko lang kung kaya kong gayahin yung boses. Oh, sige, game. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Oh. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon. Eto na lang mga kaiksena, kung hindi ba naman saksak ng bugok tong si Marcoleta. So pilit niya talagang sinasabi na sundalo, Marines, ganyan. 'Di ba? Sabi nga nila hindi nyo dapat tawaging sundalo, Marines yung mga yan kasi nga yung iba hindi at yung iba naman dishonorably discharged. Okay? Ikaw ba, Marcoleta, tanungin kita, o halimbawa, yung inyong leader, kapag meron kayong tiniwalag sa inyong relihiyon, dapat pa bang tawaging kapatid nyo siya? Dapat pa rin bang banggitin at tawaging miyembro siya sa inyo? Di ba hindi na? Pero na! Subscribe na agad! Tama ba ako mga kaiksena? Oh, correct me if I'm wrong. Kasi alam ko, dahil may kapatid akong iglesia eh. Dahil alam ko, kapag ikaw ay natiwalag, hindi ka na dapat na-affiliate o hindi ka na dapat nare-recognize as miyembro o kapatid. Kasi nga, nasipa ka eh, natiwalag ka eh. Ibig sabihin, kaya ang natiwalag, may hindi ka magandang ginawa, hindi ka sumusunod, merong mali sa ginagawa mo, kaya ka natanggal. Tama? Oh, ganun din yon. Yung mga 18 kargador, wag niyong tinatawag ng Marines, sundalo, dating sundalo, hindi nga sundalo yung iba. At yung sundalo naman na nasabi nyo, natanggal. Boom! Di ba? Kagaguhan din ito eh. Pero na! Sige, tuloy natin. Agree ba kayo? Oh, sige. Oh. Kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee. Anong opisyal? Opisyal pinagsasabi mo? Lasing ka ba? Di ba? Hindi naman kayo ang opisyal. Ano? Tumigil ka nga. Na aming sinet noong June 11, 2026. Wala, hindi opisyal yun. Wala na kayo sa kapangyarihan. Wala na. Huwag ipilit. Oh. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na merong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Totoo naman eh. Totoo naman mayroong security threat eh. 'Di ba? Wag mong minamaliit ang Intel, Marcoleta, 'di ba? Hindi ganoon basta mag-e-effort kapulisan, maglagay ng bakod, may barbed wire at maglatag ng mga kapulisan kung wala talagang threat. Meron. Ang problema, yung threat na mangyayari o yung mga gaganap dyan na susugod sa Malacanang at manggugulo sa Senado, walang nahakot. Walang nakumbinsi, 'di ba? Merong mga ilan-ilan na nandoon sa lugar pero walang sumama. Bakit? Hindi na naniniwala eh. Pero totoo na meron threat. No. Intel yan, mga kaiksena. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani,
Oh. Hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. Kasi nga, hindi nga kayo legal. Illegal kayo, kolorum ka. At nang dahil doon, ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo. So, maliwanag mga kaiksena, mayroong pag-amin at pagbisto si Marcoleta dito. Meron talagang kumukup-kup sa mga peking kargador, hindi na lang, sa 18 kargador. Narinig nyo, di ba? Oh, nadula si Marcoleta. Uy, akala ko ba? Di ba? May pamilya yung mga yan Hindi sila umuwi sa pamilya nila. Nandun lang silang lahat, magkakasama. Kinukup-kup nyo ka mo Ulitin mo, direct. Oh. Tingnan nyo Mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo. Oh. So, meaning talaga, mga kaiksena, merong nag-aasikaso. Di ba? Para ikaw ang kumubkob dun sa 18 at higit pa daw, magkano gastos? Better na! Like, share! Tatlo nga lang, alagaan mo 3 beses kumain siya isang araw, hindi magkano na gastos mo. Paano pa kaya yung 18 plus 4 plus meron pa daw iba na kinukup sila? Paano yung pamilya pa nila? 'Di ba? So, hindi sila nagtatrabaho, kinukup-kup. So, saan kukuha ng pagkain, panggastos, yung mga asawa at mga anak niyan? O sino magbibigay? Diyan pumapasok na talagang meron talagang bayaran diyan sa mga kargador. Isipin nyo mga kaiksena, ikaw halimbawa, kinuha kang isa sa mga kargador. So, hindi ka papasok sa trabaho kasi focus ka lang, magkakasama kayo O, paano pamilya mo? O, ano gagawin mo? Ano i-demand mo? Sige, sama ako sa pagiging 18 kargador pero bahala kayo sa pamilya ko. Suportahan nyo kami. Magkano ba yan? 'Di ba? Oh. Kasi kung sasabihin mong libre lang yan, tas yung pamilya mo magugutom, tanga mo. Better na! Like, share! Subscribe na agad sa channel na Oh. Nakuha nyo mga kaiksena, huli dito Yun kagad yung umano sa isip ko, May kumukob-kob? Di ba dapat umuwi sa kanilang pamilya? Di ba? May bayad talaga yan, yung mga artista nilang kargador. Oh. Na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay Gaano katotoo, gaano ka-legit yung mga pinagsasabi nila ngayong araw na to. 'Di ba? Kahit sino pwedeng magsagawa ng ganong klaseng pagpapahayag. Pagpapahayag lang Pinanumpaan ba yan? Oh, meron bang legal na ginawa diyan para maipakita na legit, lehitimo, 'di ba? Wala. siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. Nasaan ba yung tubo? Kaya malungkot, no? May paparating na daw kasing may paparating ng warrant. Drake, pakatanong mo nga sa kapatid mo na INC kung anong ibig sabihin ng R2-10. Sige, bakit? Ano ba tungkol dyan? Tatanong ko. Sige. Alisin mo na yan, direct, kakaasar ang boses. Huwag ka magulo, may pinapaano ko At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa,
ay iahain po sa akin ang warrant of arrest. Kaya pala. Pero na! Subscribe na agad! Kaya pala lungkot-lungkutan ang ermitanyo. Lungkot-lungkutan, ho? O paawa. Galing, Upang ako po arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Ba't ganun, Pag talagang nasa linya nila, nasa dugo talaga nila kapag DDS ka, marami kang drama. Tinan mo, di ba? Kaya pala may ganitong drama tong putang inan to kasi may warrant. At nagpapaawa. Kasi nga, dahil sa gusto niya daw yung blood control, malaman daw yung mga sangkot, involved. Ulul, anong gusto doon pa lang nung nag-unang pagdinig to ng Blue Ribbon, di ba? Binibaby mo nga yung mga diskaya at gusto mo pang gawing mga witnesses pero ayaw naman nila magsalita o state witness. Saan ka nakakita ng state witness na ayaw makipagtulungan? Boom! Oh. Basang-basa na ang kalokohan mo, Marcoleta. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa sa tulong po ng Panginoon Diyos. Yan. Ganyan talaga mga DDS, magpapaawa, aarte, dadrama, and then, sa dulo, babanggitin ng Diyos. Boom! Pero na! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ako ano lang naman to, satire lang to, biro lang. Siguro kung nakakapagsalita, kung sasagutin ka ng Diyos siguro, no? Ano ba? Puro na lang dinadamay nyo ako na nahimik ako dito. Puro kayo yan Hilig nyo na lang ako sinasangkalan dito. No? Siguro sa isip ni Lord, ito naman mga, mga taon to, wala na nakita kundi ako. Pag magpapalusot, magpapapogi, ako na naman ang sisisihin. 'Di ba? Oh. Tatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala. Wala ko diwa ng Pasko Sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Okay. Mga kaiksena, ano masasabi nyo? Sincere ba yan? O paawa lang? Pero na! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ay nako, patawa talaga to. Diyos ko, nakakaloka. Mali ka na, next tayo, type action. Nako. Once again. Once again. Once again. Yeah, baby! Game. So mga kaiksena, ngayon naman po ay atin ang pag-usapan itong pinaka main topic natin. Warm up lang yung kay Marcoleta. So anong meron? Ito na nga po. Yung 18 kargador plus may nadagdag na 4, ay may mga pinangalanan itinag na nakatanggap din daw ng maleta. Ako kaya kailan? 'Di ba? So ito po mga kaiksena, at ang mga hindi pala isa, marami silang pinangalanan at may picture na pinakita. Kagaya ni Gentore, nadamay si Gentore.
Tapos sila Arnold Clavio, Sharon Cuneta, Montulpo o Ramon Tulpo, Chis Escudero, Erwin Tulpo, yan, marami. Okay? So, ito ang balita, mga kaiksena. Oo, kasi meron ako nakuwang post ni Ate Shawi. Mamaya, papakita ko sa inyo. Okay? Emil. Ay, si Emil ba to? Oo, si Emil. Game. Panibagong mga personalidad ang idinawit ng nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico sa kanila umunong paghatid ng male-maletang pera. Pero ang pagharap nila sa media na unang sinabing pagdinig umano ng Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, nawi sa pagiging ordinaryong press con dahil wala namang senador na nakarating. Nakatutok si Ian Cruz. Bago pa mag-alas 9 ng umaga, maraming Duterte supporters na ang natitipon sa tapat ng isang events place sa Mandaluyong City. Sa lugar na Papakitaan ko kayo, mga kaiksena, kung paano maging bobo. Nasaan ba yung tubo? Oo. Sino, Direk? Paano? Papakitaan ko kayo kung paano maging bobo at paano talaga maging DDS na bobo. Boom! Ano yun? Ito. Pakita natin. Pin ko pa. Anong sabi? Naku, baka binura na. Binura yata eh. Yan. Sabi niya dito. Sabi ni Apple Joe, ayan, para kumita ka naman. Boom! Mukhang nagpupuyat ka, tas wala ka pang kita. Sayang. So, ayan, para kumita ka. Ganito maging bobong DDS. Adik ka siguro, kaya takot na takot ka sa mga Duterte. Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kubas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy para sa lahat ng henerasyon. Boom! Bobo ang puta. Adik agad? Susunod niya, sabihin, maleta. Nakatanggap ng maleta. Matulog ka na. Pahinga ka na dyan. Minsan ka na lang sumagot, pangit pa. Boom! Yan ang nakakatawa sa kanila, no? Adik ka siguro, kaya ayaw mo sa Duterte. Alam mo kung legit yan, ano? Halimbawa, totoong tao yan. Kahit paano, magpakita ako, dalawa kami. Sagutin niya yung pampamedical, pampadrug test, kahit hair follicle test pa sa ulo, kahit sa baba, kahit kulot yan. Boom! Kahit, tapos pag hindi niya napatunayan, kahit hindi niya na ako bayaran, kukuha lang ako ng ng mainit na kawali, yung nagbabaga, tapos hahambalusing ko sa muka. Boom! Nasaan ba yung tubo? Diba? Minsan na lang pumasok, tapos sasabihin, ganun pa. Minsan pa papasok, may maleta ka siguro. Meron, nasa bahay. Oo, malamang. Kasi, nag-iibang bansa ako eh. Kaya kailangan ko ng maleta. Mga tanga, no? Ang tanga. Oo, ang hirap maging DDS talaga. Mukhang tanga. Ay, hindi pala mukhang tanga. Tanga pala. Ano pa? Kung hindi adik, maleta, bangag, yan. Boom! Wala man lang kalatoy-latoy yung binitawan. Sige, tuloy natin. So, nagkagulo daw kanina bago magsimula. Kasi marami ng mga DDS. Ayan, sa lugar. Si Ian Cruz. bago pa mag-alas 9 ng umaga, maraming Duterte supporters na ang natitipon sa tapat ng isang events place sa Mandaluyong City. Sa lugar na ito, sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tinan mo, abala, may mga pumapasok. Yan pa yan sabihin nila, see you in 2028, takot lang kayo, gano'n. Bayaran. Yan. Ayan nyo na muna yan, dito na muna tayo mga ka-eksena. Oh. So, yan abala talaga sa daan, yung mga pedestrian,
yung mga papasok sa trabaho, dumadaan dyan, naabala. Kasi mga nakaharang to mga putang inan to eh. Oh. Committee hearing ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Hindi kaagad nagpapasok sa lugar. Dumating si Senadora Amy Marcos pero di rin nakapasok. Idinalaga sa lugar ang anti-riot police ng Eastern Police District dahil mas dumarami pa ang mga tao sa MRT Ortigas Station at sa sidewalk ng EDSA Mandaluyong southbound. Kita mo? Mag-aalauna na ng hapon ang papasukin ng media at vloggers sa events place. Walang namataan na senador, kaya mala press conference na lang ang naganap. Nauna na ring sinabi ni Senador Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na pinag-aaralan nila ang paghahain ng reklamong usurpation of authority kung itutuloy ang pagdinig. Ayon kay Defensor, batidaan nila ang nangyayari sa Senado at ang special session anya ay para sa liderato ng Senado at para makuha ang Blue Ribbon Committee, kaya magsasalita ang mga dating sundalo na dati ring mga bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Kaya po minabuti namin na kunin na ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga butihing sundalo. Ang ating Subscribe na. Alam niyo yun, ano? Huli. Dahil maaring yan na daw ang huling pagpapahayag nila. Sus ko, ilang beses na nilang sinabi ang huling pagpapahayag na nila na yan eh. Mga loko-loko talaga tong mga animal na to. Pero siguro nga, baka this time, last na nila yan. Kasi nga, sigurado si Cayetano sa kangkungan na pupulutin. Plus, kapag nagkaroon na ng nakaupo talaga at na sa ayos na yung mga nakaupo sa Senado at nag-imbestiga ang tunay na Blue Ribbon Committee, magkakandatae sa pantalon tong mga 18 kargador. Bakit? Kasi meron ng mga magtatanong, i-scrutinize na sila. At syempre, hihingin sa kanila yung mga lehitimong ebidensya at kung meron mang mga testigo. Di ba? Kaya sigurado ako pagtapos nga niyan, magtatago na yan. Special session na bukas mga kaiksena. So, maaari na magkaroon ng bagong Senate President. Magkaroon ng mga posisyon sa Senado kapag ka meron ng tumambling na isa bukas. Kaya ganyan yung mga yan. Nagtatago na yan muna. Pagpapahinga muna yan. mga bayani na nagsalita nung unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Naintindihan naman ni Attorney Levy Baligod kung bakit wala ang mga senador. Iparating po sa amin na matindi ang panggigipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Linya ni Cayetano yun Diba? Panggigipit, pananakot, tas dinuktungan lang ng panunuhol. Talaga, Kaliban sa 18 dating bodyguard ni dating Representative Zaldico, 4 na bagong witness ang kasama ni Baligod. Isa sa kanila ang dati raw sundalo na si Jeron Valderrama na kasama raw na nag-deliver ng mali-maletang pera kay dating Speaker Martin Romualdez, pati na kay Senador Erwin Tulfo noong siya'y kongresista pa lang. Nabanggit niya rin si Comelec Chairman George Erwin Garcia sa nahatiran ng pera. Ito nakakatawa mga kaiksena yung kay George Garcia. Binanggit at pinangalanan siya noon pa, dati, yung unang labas ng mga kargador. At ang sabi, maleta. Tapos ngayon naman, na bago, naging supot na lang daw ang binigay kay George Garcia. Yeah, baby! Diba? Ano ba naman yan? Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martic side yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Romualdez at Tulfo, pero nauna na nila itinanggi ang mga paratang. Si Garcia, pinasinungalingan ang sinabi ng bagong witness. Anya,
hindi na nagtutugma ang mga sinasabi nila dahil dati 4 na maleta daw ang binigay sa kanya. Ngayon, bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang kung ano ang sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control. Iba't ibang larawan naman ang ipinakita ng mga ex-bodyguards patungkol sa mga maleta deliveries. Yan na naman. Diyos ko, wala na bang bago? Ha? Wala nang bago? Meron ding larawan ang mga tagpo sa hangar na pag-aari ni Ko sa Misibis Aviation and Development Corporation. Kabilang na ang larawan doon ni na Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta. Yan. So mga kaiksena, meron akong ipapakita sa inyo. Hindi pala. Hindi ko na na-save dyan sa PC. So babasahin ko na lang. So meron po ditong post kanina si Sharon Cuneta. Okay? So babasahin ko sa inyo. At syempre meron ding sinabi si Kiko Panghilinan. Tingnan nyo po yung eksena mga kapatid. Ano po? Napakaliwanag nitong larawan na to na nagpa-picture ang mga kababayan natin o kung sino man yung mga yan sa artista kay Sharon. Tama ba? Tsaka yung anak niya yata to. Yan bang moment na yan o sitwasyon na yan, mukha bang merong maletang nagaganap? 'Di ba? Paano mo naman nasabi direct? Kasi eto nga, sabi dito ni Sharon Cuneta, ito, kay Sharon yan, post niya. Mga sinungaling! Alam ng Panginoon Diyos kung sino ang tunay na sumusunod sa Kanya. Sobra na kayo. Vlog about this visit to Marawi on my YT channel. So mga kaiksena, itong kuha na to na sinasabi ng 18 kargador ay merong vlog si Sharon Cuneta, di ba nagbablog na siya, may YouTube channel siya. Yan pala mga kaiksena ay vlog about niya sa pagbisita sa Marawi. Okay? This was after the election and we went back to Marawi to thank the governor, mayor, and other official for their support. 'Di ba? Napakadali lang naman kasi magmanipula ng isang larawan. Pwede mo nang sabihin na yan. That time, binigyan namin siya ng maleta. 'Di ba? Oh. Ano pa sabi naman ni Kiko Panghilita? Statement on suitcase. Puro pasaring, puro aligasyon, puro palabas. Gusto lang mansahan ang naiulat na pag-upo ko bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na naimbestiga sa flood control scam. Wala ni katiting na basihan ang mga tangkang pagdungi sa aking pagkatao ng mga nagpa-preskon tungkol sa maletang kaugnay sa bilyong-bilyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan. At dahil dinamay nyo ang pamilya ko, makakatikim kayo ng hindi pasaring, aligasyon o palabas na kaso sa saan na to? Wait lang. Ayan, nawala to yung binabasa ko. Nangyari, wait lang. Ano ba yan? Nawala. Ayun. Palabas na kaso sa korte. Pananagutan ninyo ang paninirang ginawa nyo. Mga kaiksena. Kasi, sino ba yung inano nila? Napakadali lang talagang magturo, magpakita ng larawan na kahit nagpa-picture ka lang, tapos wala ka namang alam pala, yung nagpa-picture sa'yo, magnanakaw. Diba? Wait lang. Na-remove ko na to Okay, tuloy tayo. Kasama ang mga empleyado umano ni Ko, pero walang ibang binanggit na detalye ang mga dating bodyguard ni Ko. Sinisika pa namin makuha ang nagpakita lang ng picture pero wala naman silang idetalye kung ano yung meron. 'Di ba? So ano lang mahalaga, madungisan at makagawa sila ng eksena. Syempre, pagka yung kababayan natin madaling mauto, makita yan. Uy, kasama pala si Sharon, sila mag-asawa, silang pamilya, nakatanggap ng maleta. Pero, hindi nila alam na hindi naman pala totoo. Hindi na nila
kumbaga, mauuto na sila na dahil naglabas ng ganitong picture, legit na. Ang panig nila, isa naman sa mga dating tauhan ni Ko, idinetalye ang paghahatid daw ng mali-malitang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero. Noong 2024, mula Horizon Homes, Tingnan mo mga kaiksena kung gaano mga katarantado tong mga to. Eto hindi naman bago. 'Di ba? Hindi naman bago 'yan eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin maayos yung kanilang script. 'Di ba? Hindi pa rin kabisado. Hindi sa totoo lang mga kaiksena, kung alam mo yung sinasabi mo, tapos isinulat mo pa yan, pinasulat mo pa yan, mas lalong tatatak sa utak mo eh kung ano yung alam mo talaga eh. Tignan mo, nagbabasa pa rin hanggang ngayon. Tanginang yan ang bobo nyo naman hanggang ngayon. Statement mo, hindi mo alam. Tanga. PGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa New Manila. Kahit pagbanggit ng pangalan ni Cheese Escudero, kung tunay si Cheese, Francis Cheese Escudero. Boom! Maluba talaga tong sakit ng mga to. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Matatanda ang kaalyado noon ni Senador Alan Peter Ito nakakatawa. Nung si Cheese Escudero lumipat kay Cayetano, walang issue ng maleta. Yeah, baby! Ngayon, nung tumalon, pumunta na kay Tito Sen, meron ng issue ng maleta. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong Di ba, BMB Alexandre? Oh. Okay, tuloy natin. Cayetano si Escudero hanggang nakiisa ito sa pagluklok sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ng senador. May larawan din si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ako mga kaiksena, duda ako dito sa picture ni Torre. Bakit? Parang ano to katatapos lang o malapit na magkaroon ng boxing match si Torre at saka si Basti. 'Di ba? Kahit naman ikaw makita mo si General Torre sa personal tapos may pagkakataon ka pang malapitan, hindi ka magpapapicture, 'di ba? Oh. Dito mga kaiksena, ano nga ang meron dito? Nagabot kayo ng maleta. Di sana pinicturean nyo yung maleta na inabot nyo kay Torre para meron talaga ebidensya. Mukhang wala lang dahil nagpa-picture lang kayo tapos ginawa nyo ng ebidensya. Pagmasdan nyo yung mukha nitong may nasa harapan at saka sa totoo ng presko nila kanina, pag pinagtabi mo, kung luma na sana yan, di sana mas matanda yun na sa picture. Parehas na parehas Bago lang yan Kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito nang hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa amin si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan Ilan ba talaga plug natin? Di ba isa lang? Di ba? Blue, red, white, yellow. Sa isang plug. Mas ang daming plug nito mga to. Boom! Kaloka din no? umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Ko. Kabilang dyan ang mamamahayag na si Arnold Clavio. Na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga anchor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio. Pero na! Subscribe na agad sa channel na laging may Sigawan yung mga tanga, no? Woo! Nagsabi lang ng pangalan,
naniwala agad kayo. Hindi nyo pa nga alam kung gaano katotoo yung sinasabi niyan. 'Di ba? Tapos magtataka kayo at magtataka tong putang na si Mike Defensor at si Balingod na dahil marami na daw na kaso itong mga marites na to, 18 kargador. Sa dami ba naman ang pinagsasabihan nyo at pinag-aakusahan nyo Lalo na dito to, talagang idedemanda kayo niyan. 'Di ba? Talagang cyber libel ang ginagawa nyo. Gusto nyo walang kaso? 'Di ba? At doon lang po muna at sa Pagkatapos banggitin yung pangalan at doon lang po muna. Sabi ni Carl Condido, sa tingin ko direct yan yung mga pera ng mga dutain na ninakaw nila sa taong bayan at galing din yan sa mga incheck ng Pogo na may kaso at binaliwala nila Marcoleta. Ano ba kayo? Kaya nga kailangan nila ng tao dyan sa loob ng event kasi pag wala, di para sila mga tanga dyan. Magkano kaya binayad sa mga fans dyan? Ano ka ba? May bayad dyan. Di ba napanood sa Facebook? Yung nagkakainin sila sa karinderya, tas nagpapahulaan pa sila doon, may nagbanggit. Pustahan tayo, yung binigay ni yung binigay sa atin, tas may sumagot. Huwag ka maingay, kasi alam nila nagbibideo. Di ba nakita yon? Sige, ituloy natin. Arnold Clavio daw Dapat ko na lang po yung Binanggit din ng kolumnistang Simon Tulfo. Pero tinawanan lang ni Tulfo ang Ano sabi? Haha, sa totoo, binukulan ako ni Joey De Guzman kung ganon. I'll comfort Joey when I get home to Manila and ask him where the supot ng pera went. Hahanapan ako ng balato ng mga kaibigan at pamilya ko niyan. Supot na puno ng milyon-milyong pera? Paano magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Bayong pa kung ganon. Dadalhin sa loob ng restaurant na maraming tao kung saan kami magkikita ni Joey, dating PR man, niresign ako Bicol Representative Saldico. Truth to tell, Joey and I meet regularly as we consult each other on the tricks of our trade. I have been the PR business after retirement from mainstream journalism. Whoever taught this guy to implicate me, thank you. I consider it an honor to be in the company of the Maleta Boys. Diba? Sus Mariosep talaga, oo. aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Eto pa, karuktong yan at karagdagan. Sa isang paya, itinanggi naman ni Arnold Clavio ang alegasyon ng ex-bodyguard ni Ko. Tinawag niyang mga kasinungalingan ng bintang na anyay nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang tinatago. Sa korte na lang daw sila magkita. Kaso na naman. Kabago-bago mo pa lang. Bagong labas mong kargador, may kaso ka kaagad. Yan. Ngayon, dahil may kaso na kayong halos lahat dyan, hindi kayo makabitaw kila Defensor, kila Balingod, kasi sila ang mag-aasikaso ng mga kaso nyo. Natrap tuloy kayo. At doon daw nila ulitin ang kanilang mga anyay walang kakwent-kakwentang bintang. Meron pa. Naglabas din ang pahayag ang GMA Network ukol sa bintang ng ex-bodyguard ni Ko kay Clavio. Ayon sa GMA Network, siniseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon
base sa mga hindi verifikadong impormasyon. Binatikos naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang ginagawang pag-anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor na magkakaroon ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Loko-loko talaga si Defensor, ano? Akala mo may kapangyarihan siya para magsabi ng mga pagdinig-pagdinig. Sino ka ba? Isa ka lang ordinaryong mamaya, wala kang posisyon sa kahit ano. Oo, dati kang politiko pero ngayon, ano ka ngayon? 'Di ba? Ang kapal ng mukha no? Ani Gatchalian, hindi naman chairman ng Blue Ribbon Committee si Defensor at hindi senador para sabihin mayroong pagdinig ang komite. Pinag-aaralan na raw nila ang legal na aksyon laban kay Defensor. Kaso ka na naman. Tapos sabihin ginigipit. Pero yung mga ginagawa nila, 'di ba? Paninirang puri, puro akusasyon. Ay nako. Linoloko niya yung taong bayan. Hindi tama yun. Dahil pag linoloko niya, ginagamit niya ang Senado. Ang titulo ng Senado. Hindi tama yun dahil panloloko ang ginagawa niya. Patay ka ngayon. Nagbabala naman si Senador Kiko Pangilinan kasunod ng mga pagpapakita ng larawan niya at kanyang kabiyak na si Sharon Cuneta sa press conference ng mga ex-bodyguard ni dating Representative Zaldico. Sabi ni Pangilinan, ananagutan ng anyay mga nagpa-presko ng paninirang ginagawa nila, pati na ang pagdamay sa kanyang pamilya. Puro pasaring, alegasyon at palabas lamang anya mga ito. Gusto lamang anyang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Dagdag ni Pangilinan, walang basihan ang anyay tangkang pagdungis sa kanyang pagkatao. Baka sabihin nyo, yan lang ang balita, dyan lang syempre itutuloy natin yan. Meron sa News 5. News 5 para fair, okay? Tumanggap daw ng mali-malitang pera sina Senators Cheese Escudero, Kiko Pangilinan at pati na si megastar Sharon Cuneta at iba pang personalidad. Ang belta ni Shawi, sobra na mga sinungaling. Nasa frontline na balitang yan. Yan yung binasa ko. Timon Gualvez. Malino ba ito? Malino. Si nanay, vlogger Yung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chase Escudero, sir. Piling mga bida ang putik na yan. Wala namang ebidensya talaga. Diyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Sir, yan Ito ang bagong isiniwalat ng umano'y bagman ni Zaldico sa kanilang People's Forum sa isang events place sa Mandaluyong. Sa mismong forum, nadagdagan ng 4 ang 18 nagpakilalang bagman ng dating kongresista. Dito, idinawit na nga si Senator Cheese Escudero at napadalan umano ng maletang may lamang pera kaugnay ng flood control scandal. Ako hindi ko kinakampihan si Cheese Escudero pero sana lang kung idadama niyo si Cheese Escudero, siguraduhin niyo talaga na merong ebidensya kasi pag wala, nako po, yari talaga kayo. Mawawala tong mga 18 o plus 4 na mga kargador na parang bula, hindi dahil sa namatay kung hindi papabayaan ng mga nasa likod nila. Bakit? Wala na, puro kaso, tambak na sa kaso. Paano mo ngayon pagtatanggol yan? Siyempre, mahal ng abogado. Tapos mga babayaran yan damages, lalo na sa mga pinagsasabi nila. Lalo't mga politiko at mga kilalang mga tawag dito, maimpluwensya, artista. 'Di ba? Sa tingin nyo, papayag lang yun ng ganon-ganon? Kung yung kilala nga natin vlogger, kinasuhan yung isang vlogger, magkano yung nadali? 300,000 at may kasunod pa. Boom! Aabot pa yata ng milyon ang babayaran. Nako po, patay tayo dyan. Kilala nyo ba yun? Hindi nabanggit si Escudero sa naunang ginawang pagdinig ng Cayetano Block sa Senado. Lumalabas na lumutang ang pangalan ni Escudero matapos na umanib sa Gatchalian Block na siyang naging susi para makabuo sila ng quorum. Halatang-halata, no? Lumipat ka dyan,
kaso ka sa akin. Anong kaso? At i-reset ang lahat ng committee chairmanship sa Senado. Pero paliwanag ng abogado ng mga umunoy bagman, hindi na bago ang pagdawit nila kay Senator Cheese. Sa inyo. Dati namang nandoon yung pangalan niya sa joint affidavit, di ba? So, nagbigay lang sila ng konting pruweba, no? Mga pictures. Konting pruweba. Konting pruweba, balingod. Konting pruweba daw. Pruweba na yon? Naku naman. Para mapatunayan na pumunta talaga sila doon. Pero yung iba pang mga litrato, mga videos ay bibigay na lang namin sa Office of the Ombudsman, no? Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Senator Escudero na nauna nang itinanggi na may natanggap siyang mali-maletang pera. Samantala, dawit na rin sa mga napadalhan di umano ng mga bagman si COMELEC Chairman George Garcia. Ang dala po namin ay yung hand carry na paper, hand carry bag na kulay itim. Ang unang pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Si Chairman Garcia, mariing itinanggi ang paratang. Naku, napakalaking kasinungaling. Ano daw? Sa Viber? Ha? Through election po ako, COMELEC po ako, hindi po ako contractor, hindi rin po ako nangungontrata sa gobyerno o na-involve sa kahit na ako po'y 20. Isa-isa rin ipinakita ng mga umano'y bagman ng mga larawan ng sinasabi nilang pruweba ng delivery. Mula sa pagsakay sa mga helicopter at van na pagmamayari ni Ko. Bukod sa politiko, diretsahan din pinangalanan ng mga testigo. Yung kaldero. Yung kaldero, may rice cooker, ayun o. Pagmamayari ni Ko. Bukod sa politiko. Ayun o. Boom! Ayan o, kitang-kita. May hawak-hawak ng takip ng kaldero. Babasagin yung takip. Diretsahan din pinangalanan ng mga testigo umano ang dalawang media personalities na nakatanggap daw ng pera mula kay Ko. Nagbabudget yan sa speaker para sa mga media through Congressman Zaldico. Sa mga media personality, nanagdag ko doon si Ramon Tulfo. Boom! Titingin-tingin pa eh. Idadagdag natin si Ramon Tulfo. Para magbibigay ng award ng putik. Tira yung tsura nito. Ito yung magaling umarte. Oo. Mukhang mataas ang talent pin ito. Boom! Pero na! Like, share, subscribe na agad sa channel na... Lilinga-linga pa eh, no? Ang galing naman ng script. Wow! Ang lupit, heavy. Umi-script si Kuya, ang taray. Para bang, pwede ko naman sabihin? Sabihin ko na? Sabihin ko? Sabay. Nanagdag ko doon si Ramon Tulfo. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Tao ba yun o mali ka? Sa JB po, JB. Marami kasi magkakapareho ng pangalan. Marami, News anchor po, Jamie. Si Montulfo, nagbirong sana nga raw ay totoo ang paratang laban sa kanya. Biro pa niya, isang karangalan ng mapasama sa Maleta Boys. Itinanggi rin ni Clavio ang paratang. Nakakatawa na nakakalungkot daw pero handa raw siyang harapin ang alegasyon ng walang takot. Mensahe niya sa mga umunoy bagman, ebidensya muna bago ang dada. Ang GMA Network na istasyon ni Clavio, sineseryoso raw ang issue. Susuriin daw nila ang alegasyon. Sa parehong forum, ipinakita din ang larawan ni Senator Kiko Pangilinan at ng kanyang asawang si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado ng kumpanyang konektado umano kay Ko.
Bagamat hindi naman siya kinaladkad sa maleta scheme ng mga umano'y bagman. Kita nyo? Mariin namang itinanggi ni Pangilinan ng koneksyon niya at ng kanyang pamilya sa flood control scandal. Git ng senador, puro pasaring, puro alegasyon at puro palabas ang nangyaring forum. Gusto lang daw nilang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na siyang mag-iimbestiga sa flood control scandal. Dahil daw dinamay ang kanyang pamilya, papanagutin daw niya ang mga sangkot sa paninirang ginawa sa kanila. Diretsahan namang tinawag ni siya. Yan yung binasa ko mga ka-eksena. Meron pala dito sa News 5, di ko alam. Sharon Cuneta na sinungaling at makapal ang muka ng mga umano'y bagman ni Ko. Ang nasabing larawan ay bahagi raw ng vlog niya nang bumisita siya sa Marawi para pasalamatan ng nooy suporta nila para kay Kiko. Buwelta pa ng megastar, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Bahala na ang Diyos sa inyo. Bukod dito, sinabi rin ang pangalan ni na dating Congressman Stella Kimbo at CWS Party List Congressman Edwin Garjola. Pati nga si dating PNP Chief General Nicolas Torre III, hindi rin nakaligtas. Wala pang pahayag ang ilang idinawit na personalidad. Handa raw humarap ang ngayon 22 ng nagpapakilalang bagman oras sa magpatawag ulit ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang People's Forum na yan, hindi nagustuhan ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Pinag-aaralan nila ang legal action laban sa dating kongresista. Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Boom! Syempre, hindi pa. Meron pang karugtong yan. Anong karugtong yan, Direk? Ito nga po. Asan na ba to? Wait lang Asan na ba yun? Wait lang Ito. Hindi. Ayan ba yun? Ay, hindi. Dito. Yan. So, tama ba yung ginawa ko? Parang mali yata ito. So mga ka-eksena, sa pagpapatuloy ng ating live stream, kung maalala ninyo, may nagsampa sa Korte Suprema patungkol doon sa nangyaring sigalot ng mga senador. At nireject siya ng Supreme Court dahil yung teacher na nag-file ay para bang hindi siya parang wala siyang kapangyarihan o wala siyang na siya ang magsampa o hindi naman siya yung party patungkol doon. At ngayon, ang request ng karamihang abogado at ng ibang mga senador, ang mag-file dapat si Alan Petra Cayetano. So, ang problema mga ka-eksena, ginawa nga ni Peter. Naghain nga si Alan Peter Cayetano nung tawag dito. Ano ba tawag doon? Asan to? Ayan. Ano ba tawag doon sa na yun? Basta. So, ang nakakatakot dito, DJ Byron. Uy, see you soon. Uwi kayo. O, sige kita tayo Oo. Saan? Sa kondo ko? I-kondo mo pa lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe, support si DJ Byron. Okay? Ulitin ko yung mga gusto mag-staycation Yan, rentahan nyo yung kanyang tag dito. Kondo sa Asure. Yan. O sa Asur. Ito na. So mga ka-eksena, nakakatakot to. Kung anong ang balak ni Alan Peter Cayetano. Isipin nyo, nag-file siya ng motion, kung ano man tawag doon sa Supreme Court, na alam naman natin na hindi agad yan masasagot o matutugunan ng Korte Suprema patungkol sa legality kung sino ang kikilalaning Senate President o kung may quorum ba yun nangyari nung kila Sherwin Gatchalian at kay Alan Peter Cayetano. So anong gagawin nila Alan Peter bukas sa special session?
'Di ba? Pwede kayang sabihin ni Cayetano na hindi dapat matuloy yan kasi may pending pa kami. Dapat hindi nyo gawin yan kasi may nakapending. Ganon. Yun ang naiisip kong gawing katarantaduhan ni Cayetano. Halimbawa, naging 13 na sila, di ba? Halimbawa, lumipat na si Joel. Malinaw na malinaw pa sa ihi ng tawag dito, octopus. Ihi, ano? Di ba? Na sinabi ni Cayetano, once na maging 13 kayo, basta 13, bababa ako. Di ba nga, galawan ni Cayetano ang magsabi ng ganyan, pero hindi tumutupad. Di ba? Na kesyo, bababa ako, pagkatapos ng sharing, bababa ako, pero hindi. Di ba? Hi, Tita Hilda, good morning po. So yun, mga kaiksena, ang nakakabahala dito, nagagawin ni Alan Peter Cayetano bukas. So pag naging 30 na ang majority, tapos magbobotohan na sila, pwedeng harangin na, teka lang, may pending pa ako, hintayin muna natin yung Supreme Court decision. Yun ang dapat bantayan. Baka gawin ni Alan Peter Cayetano yung bukas. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang 9 na senador mula sa Cayetano Block para ibalik ang Senado sa dati nitong estado bago ang ikinasang sesyon noong June 3. Yan yung sesyon kung kailan binakante ng binansagang new majority ang lahat ng posisyon sa Senado. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, sa bisperas nga ng special session ay nagpapatuloy po ang tunggalian sa liderato ng Senado. At kayong araw nga po ay dumulog sa Supreme Court ang 9 na senador na kinabibilangan ni Senador Alan Peter Cayetano para ireklamo ang ilan nilang kasamahan na umunay lumabag sa saligang batas. Isang araw bago ang pinaplanong special session ng Kongreso bukas, dumulog sa Supreme Court ang ilang senador mula sa Cayetano Block para hilingin na maglabas ng status quo ante-order para ibalik ang Senado sa dating kondisyon nito bago ang June 3 proceedings kung saan nagsesyon ang grupo ng 12 senador na nauwi sa pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon kabilang ang Senate President. Matatandaan nung araw na yun, naluklok si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Nangyari ito matapos dumalo sa sesyon si Senador Cheese Escudero bilang ika-12 senador na para sa Gatchalian Block ay sapat na bilang para magkaroon na ng quorum. Respondents sa petisyon ang 12 senador ng Gatchalian Block, pati na ang itinalaga nitong Senate Secretary na si Renato Bantug at Sergeant at Arms na si Alfredo Corpus. Nako, may nakikita talaga akong gagawin katarantaduhan ni Petra bukas dyan. Pinapadeklara sa petisyon na null and void ang ilang hakbang ng Gatchalian Block gaya ng sesyon noong June 3. Ang pagdedeklarang may quorum o sapat na bilang na senador noong araw na yon at pagdedeklarang bakante ang lahat ng posisyon, maging ang pagluluklok ng ilang personalidad sa mga komite, pati na si Senador Juan Miguel Zubiri bilang majority leader at maging ang pagluluklok ng Senate Secretary at Sergeant at Arms. Hiniling din nilang patigilin ng Supreme Court ang lahat ng respondent, kabilang ang committee chairperson ng Gatchalian Block sa kanilang mga aktibidad, kaugnay sa mga nasabing posisyon at opisina. Pinapahinto rin ang respondent sa pagpapatupad ng mga resolusyon at pinababalik ang mga senador, officers at personnel sa kanilang mga posisyon at duty bago ang June 3 proceedings. Pinababasura rin ang ginawang adoption ng Senate Resolution 48 na nag-ambyenda sa Rules of Procedure of Impeachment Trials na nagbibigay daan sa eleksyon ng presiding officer ng impeachment court. Hiniling din nila sa Supreme Court na ibalik si Cayetano bilang Senate President. Di tinanggap niya na. Boom! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento. Di huli mo na mga kaiksena, aminado, 'di ba? Pinipilit pa rin ni Cayetano na siya yung Senate President, hindi ka nga kinikilala
palasyo at ng Congress o ng Kamara Kita mo inamin niya na ibalik daw siya bilang Senate President. Yeah, baby! Di ba? Huli mo na kaagad galing Hindi ka pa bumitaw-bitaw, talagang hayop ka. Court. Hiniling din nila sa Supreme Court na ibalik si Cayetano bilang Senate President, si Loren Legarda bilang Senate President pro tempore, at maging ang Senate Secretary at lahat ng chairman ng komite. Kapansin-pansin naman na 9 na senador lang ng tinaguriang Cayetano Block ang dumulog sa Korte Suprema. Hindi kasama sa petitioner si Senador Joel Villanueva at Senador Mark Villar na umuugong na posibleng umanib sa new majority. Hiningan pa namin sila ng reaksyon. Katwiran pa ng petitioner sa Supreme Court, nararapat aksyonan agad ng Supreme Court ang kanilang petisyon dahil may genuine issues of constitutionality na dapat matugunan. We have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. Bukas nakatakdang magsagawa ng special session ng Senado at Kamara. May listahan ng legislative measures na nais ng Malacanang na maipasa. Pero posible ring makapagluklok ng bagong Senate President habang nakasesyon. Bukod kasi sa 12 senators ng Gatchalian Bloc, nagsabi na si Villanueva na dadalo siya sa sesyon. 13 boto ang kailangan para makapaghalal ng bagong Senate President. Kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But Pero nung ikaw, naging Senate President, congratulations. I know how you got it, di ba? Sa panloloko, sa panlilinlang, at paggamit kay Bato de la Rosa para ikaw ay maging Senate President. Ultra Tito, anong sinabi ko? May sinabi ba ako? sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Walang katiyakan sa ngayon kung dadalo ang Cayetano Block sa special session. Hindi yan. Special session, we continue to discuss, but obvious sa amin, ang target dito ay kunin ang Blue Ribbon Committee at i-secure yung Senate presidency. Patuloy namin hinihingan ng reaksyon si Gatchalian at mga senador ng new majority. Pero sa naunang payag, sinabi ni Gatchalian na umaasa siyang dadalo ang Cayetano Block sa sesyon bukas. Tumanggi siyang magkomento kung 13 na ang kanilang hanay bukas. Huwag natin sayangin yung special session dahil this is an opportunity sa atin na matapos yung mga nabinbin. So, yeah, that's why importante na yung mga senators natin maka-attend. So, paano kung hindi sila umattend, yung block nila, makakapagpatuloy pa rin? Yes, because of the yung Avellino case, may quorum tayo. Patuloy namang mahigpit ang seguridad sa Senado sa gitna ng umunay banta na posible umanong may kaugnayan sa destabilization ng gobyerno. Nagsagawa rin ng comprehensive security survey and inspection ang pulisya. Based on our communication with AFP and PNP, it's possible na distab related siya. But I won't go into the details. Meron talaga. Mel, bukas 9 a.m. ang special session at maaasahan daw po na patuloy na mahigpit ang seguridad dito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Reaksyon ni Senador Ping Lacson sa inihaing petisyon sa Korte Suprema ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, dapat daw mas maaga nila ito inihain. Correct. Anya, dapat binigyan ng sapat na panahon ng Korte para pag-aralan ng issue. Sa halip, inihain ito isang araw bago ang special session. Tanong ni Lacson, balak ba ni Cayetano na gumawa ng eksena bukas? At sabihin, nakabinbin pa ang kanyang petisyon sa Korte Suprema, kaya maaari pa siyang kumilos bilang Senate President? Hindi raw dapat pumayag ang majority block na mangyari ito. Diba? Yan ang aabangan na. Anong oras? Alas 9 yata, no? Alas 9 yata yung special session.
abangan natin, ilalive natin yan bukas. Oo. Sana ipakagat si Kawatano sa K9. Baka matauhan. Hindi yan matatauhan sa K9. Matatauhan yan sa sa lalaki. Oo. Papanoorin mo ng ng Bikini Open. Puro lalaki. Yo, matatauhan yan. Okay? So, ayan mga ka-eksena. Abangan natin bukas kung ano ang magiging ganap at magiging drama at kaguluhan ng mga minority bloc ni Kawatano. Kung talaga bang sila ay pupunta o mananatiling nandun lang sa kanilang bahay, opisina at hindi na naman magtatrabaho. Diyan natin malalaman mga ka-eksena. Pero ako malaki talaga duda ko may gagawing katarantaduhan sila Alan Peter Cayetano bukas. Okay? So, for the meantime, dito na muna magtatapos ang ating live stream mga ka-eksena dahil maaga akong gigising bukas. At syempre pa, may gawain din tayo sa bahay na dapat gawin at gampanin. Okay? Maraming salamat sa inyo mga ka-eksena, mga kapatid. At sa lahat ng ating moderators at lahat ating mga members, Mapa Kabugera, Eksenadora, Spice Girls at sa lahat ng mga members yan. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa Tambayan na nag-iisang direktor ng buhay ninyo. Walang iba, ako lang yan. Direk Freddy Valera. Good night, good morning, good afternoon, good evening, and God bless us all. Bye! Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral habang nakarelax sa pakikinig ng bawat detalye. Usapan